Sige po. Tumayo po tayo. Babasahin natin ang hindi buong Book of Numbers. So, buong Book of Numbers ulit, ngayon ang ipapangaral natin, pero basahin natin yung simula sa kadulo. Numbers, chapter 1, verses 1 at 2. Tapos, basahin natin yung Numbers, chapter 36, verse 13. Yun yung pinakadulo. Sige, mas madali ito para sa mga naka-digital, no? So, Numbers, chapter 1, verses 1 to 2. This is the word of the Lord. The Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, take a census of all the congregation of the people of Israel by clans, by fathers' houses, according to the number of names, every male, head by head. Tapos, diretso tayo sa last, Numbers 36, verse 13. Numbers 36, verse 13. These are the commandments and the rules of the Lord, commanded through Moses to the people of Israel in the plains of Moab, by the Jordan at Jericho. Muli, ito ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Ito yung continuation ng series ng sermons natin na per book ng Bible, no? So, natapos na natin i-preach yung book of Genesis, yung book of Exodus, yung book of Leviticus, at ito yung pang-apat na libro sa Pentateuch at pang-apat na libro sa Old Testament. This is the book of Numbers. So sa susunod na mga ngaral tayo sa hapon, book of Deuteronomy naman. So itong book na ito, tinatawag din itong book of journeyings, ay libro ng paglalakbay, or book of murmurings. Ito ay libro ng pagrereklamo. Ito yung nangyari halos 13 months after ng Exodus. Pagkatapos nilang umalis doon sa Egypt, at ang pinaka-idea nito ay dapat 11 days lang silang magta-travel papunta doon sa Promised Land. Pero yung 11 days na yon ay naging 40 years. Laki ng pinagkaiba. Now, paano natin nahatiin itong book na to? Sobrang dami. So, medyo mag-ready lang kayo na medyo siksik ito sa pagsasummarize natin. Pwede nating hatiin ito mula chapter 1 hanggang chapter 10. Sila ay nasa Mount Sinai. Sa chapter 10 hanggang chapter 19, sila ay nasa desert, nasa wilderness ng Paran. At sa chapter 20 hanggang chapter 36, nasa plains of Moab na sila. Malapit na sila dun sa lupang pangako. So, tatlong lugar, tatlong sections ng Book of Numbers. So, una, sa Mount Sinai, chapter 1 hanggang chapter 10, nagsimula ang libro sa census. Binilang kung ilan sila, sinulat kung ilan sila bilang isang bayan, at nagpatuloy ito sa mga batas ng tabernakulo, sa mga batas kung saan ang tabernakulo ang sentro. These are series of Jewish laws and also purity laws na mababasa rin natin sa Leviticus. So, yung chapter 1 hanggang chapter 10. Basically, yun lang yun. Census sa mga batas. Sa pag-alis nila sa Mount of Sinai, pumunta na sila sa wilderness, sa start ng chapter 10 hanggang chapter 19. Dito nagsimulang magreklamo na yung mga Israelites. Kasi umalis na sila sa Sinai eh. Nasa wilderness na sila. At nung nandun na sila sa wilderness, pupunta sila dapat sa Promised Land, no? Pero dito silang magsimulang magreklamo. Dito na sila nagsabi na uhaw sila at nagugutom sila. Mas maigi pang bumalik sila sa Egypt kaysa sa lumabas sila mula sa Egypt. Dito, nakalaban yung mismo mga kapatid ni Moses. Yung brother at sister ni Moses na lumaban sa kanya. At sila ay pinarusahan ng Diyos. At dito rin nangyari yung nagpadala sila ng spies. Mga espiya. Actually, yung mga espiya na yon ay 12 na mga spies na pinadala doon sa Promised Land. Pero yung 10 ay hindi naniwalang pwede nilang matirahan yung Promised Land. Sinabi nila, napakalalaki ng tao, imposibleng mangyari ito. They have a heart of disbelief. At dito nagalit yung Diyos.
Kasi pangako ng Diyos, doon sila sa promised land eh. Itong mga espiya, 10 sa 12, yung 2 naniwala, ay hindi naniwala. Sinabi na impossible na makonquer natin yon, matatalo tayo, mamamatay lang tayo kapag sinubukan nating puntahan at sakupin yung land of Canaan. At dito sila pinarusahan ng Diyos. Actually, gusto nila silang tupukin ng Diyos. Pero nag-intercede lang si Moses. Sabi ni Moses, Panginoon, ito yung bayan na inalis mo sa Egypt, huwag mo silang parusahan. Nag-intercede dito si Moses, pero pinarusahan pa rin sila ng Diyos sa pamamaraan na hindi sila makakapasok sa promised land. Yung generation nila ay hindi makakapasok sa promised land. Pinupad ng Diyos yung gusto nila. Ayaw yung pumasok sa promised land, hindi kayo makakapasok sa promised land. Ang makakapasok ay yung susunod na generation. Nung binabasa ko yun, kaya daw 40 years, yung paikot-ikot sila, dahil 40 days, nag-espiya yung mga spies. 40 days silang nag-spy doon at hindi sila naniwala, pinarusahan sila ng Diyos na paikot-ikot lang sila doon sa desert ng Paran ng 40 years. Isipin nyo, napakatagal na panahon sila na wala silang direksyon at doon na sila pumanaw. Maiisip natin na dahil sa severe consequences ng disbelief ng mga spies, ay mamumulat na sa pananampalataya itong Israel. Pero hindi. The rebellion got worse. May isang Levita ng pangalan ay Korah. At dinala niya yung 250 na iba pang Levites para labanan si Moses at si Aaron. At dito nagalit yung Diyos. Sila ay tinupok ng apoy at itong si Korah at yung iba pa niyang mga kapatid ay kinain ng lupa. Kaya dito natin maalala yung Korah's rebellion. Ano? Now after this, pagkatapos sa pangyayaring yun, pumunta na sila sa plains of Moab. So, yun na yung chapter 10 hanggang chapter 19. Ngayon, chapter 20 hanggang chapter 36 ay umalis na sila sa desyerto. Pumunta na sila sa plains of Paran. Plains of Moab pala. At paalis na sila doon, pero hindi nag-improve yung mga Israelites. Nagsabi pa rin sila kay Moses na, maigi pa nandun kami sa Egypt, maigi pa na hindi kami umalis doon. Sa sobrang inis ni Moses, inutusan siya ng Diyos, no? Kausapin mo yung bato, lalabas doon yung tubig. Ang ginawa ni Moses, hinampas niya. Galit na galit siya, hinampas niya ng 2 beses yung bato at pati si Moses ay pinarusahan ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ko, kausapin mo lang yung bato. Pero nagalit ka doon sa Israel. Kaya ang parusa kay Moses, maging siya. Hindi siya makakapasok sa promised land. So ito yung nangyari. And the people continued to dishonor God. Nagrebelde pa rin sila sa Diyos. At ito na yung event kung saan kinagat sila ng mga venomous na mga ahas. Kinagat sila ng mga venomous snakes. At nag-intercede dito si Moses sa kanila. At dito inutusan sila ng Diyos na gumawa ng bronze serpent. At inangat yun. At kung sino man ang tumingin doon sa nililok na ahas, bronze serpent, yun sila ay mabubuhay mula doon sa venom na iyon. Now, nandun na sila sa plains of Moab. Nagkaroon ng ibang picture. Ang kinwento naman sa Numbers ay tungkol kay Balaam. Kasi may hari ng Moab eh. Sila, nandun na sila sa Moab. So yung camera napunta doon sa mga nakatira sa Moab. Nabalitaan ng hari ng Moab na itong Israel ay papunta sa lugar niya, teritoryo niya. Kaya ang ginawa ng hari ng Moab ay nag-arkila ng isang diviner, si Balaam. Alala niya si Balaam. Ayan. Nirentahan niya si Balaam. Sabi niya, pumunta ka doon, sumpain mo yung Israel. At dito na nagkaroon ng kwento ni Balaam na hindi niya kayang sumpain yung Israel dahil sa sovereign na pagkilos ng Diyos. Gusto niyang sumpain yung Israel pero puro blessings yung lumalabas sa bibig niya. Papunta na siya doon sa pagsumpa sa Israel, hinarang sila ng anghel. Kaya sinabi ni Balaam doon sa king of Moab, hindi ko kaya.
yung Diyos na ang nagpoprotekta sa kanila. So isipin nyo, itong mga taga-Israel ay nasa kampo nila na nag-grumble at nagre-rebel, pero hindi nila alam, pinoprotektahan sila ng Diyos. May balak na, yung King of Moab, may balak na na-curse sila, habang nagreklamo sila sa baba, ang nasa taas ay pinoprotektahan sila mismo ng Panginoon, even blessing them. At dito napunta na sa last sections ng Book of Numbers kung saan nagkaroon na ng panibagong census. Sa chapter 1 may census, sa chapter 26 may census, dahil ito na yung mga susunod na generation na makakapasok na sa lupang pangako. At sila'y mananalo ng maraming mga giyera, sila'y mananalo ng maraming mga laban, at pinaghati-hatian na nila yung lupa bago sila makatawid doon sa tinatawag na promised land. There are battles that they won and they already settled, not on the promised land, kung hindi sa other side, bago yung promised land. So ito yung quick summary ng buong Book of Numbers. Napakadaming nangyari, ano? Pero makikita natin dito ay may dalawang census. Yung unang census ay census ng unang henerasyon na hindi naging tapat sa Diyos. Maging si Moises. Maging si Moises ay hindi makakarating sa lupang pangako. At lumikha yung Diyos ng panibagong henerasyon, ikalawang census, na sila yung makakapasok doon sa lupang pangako. Kaya tinuturo sa atin dito na purong grasya ng Diyos ang lumilikha ng mga tao na may katapatan mula sa nakaraang henerasyon na puno ng rebellion. It is by sheer grace alone that God creates a people, a faithful people, out of the previous generation filled with unfaithfulness. Yung Diyos yung gumagawa ng kasunod na henerasyon na magiging tapat sa Kanya mula sa nakaraang henerasyon na punong-puno ng rebellion. Kaya dito natin makikita na bilang mga mananampalataya na tumitingin sa aklat ng Numbers, na kailangan nating protektahan yung susunod na henerasyon mula sa mga kawalang katapatan natin. We should protect the next generation from our own unfaithfulness. And also, tayo naman, bilang mga susunod na mga henerasyon, we should pursue more faithfulness than the previous generation. Kailangan pag sumikapan natin ang higit na katapatan kaysa sa mga nauna sa atin. Yan yung inaasahan sa atin ng mga makikita natin sa Book of Numbers. Katulad ng first generation from Israel, they were marked in history as a sign not to be followed. Nakataga na sa bato sa kasaysayan kung ano yung naging buhay ng first generation of post-Exodus Israel. Ito yung buhay nila, ito yung pinagagawa nila na nakita natin sa mga earlier at large part ng Book of Numbers. Yan din ay may aplikasyon sa atin, no? Bilang mga mananampalataya, na yung katapatan o kawalang katapatan mo ay pamana mo sa mga Kristiyanong nasa likuran mo. Your faithfulness or faithlessness is a legacy that Christians behind you will surely see. Dalawa lang, katapatan mo o kawalang katapatan mo, yan ang pamana mo sa mga susunod na mga Kristiyano na nasa likod mo at nakikita na yan. You see, the Christian faith is a multi-generational faith. It's not all about us lang. There are generations before us and there will be generations after us. And those generations after us will look at our lives individually and corporately, and that will be the legacy that we will leave them. Ito yung pagkakamali ni King Hezekiah, no? Si King Hezekiah ay kilala sa kanyang kawalang pakialam sa susunod na henerasyon. Si King Hezekiah ay nagkaroon ng sakit.
At dinugtungan ng Diyos yung buhay niya. At nung dinugtungan ng Diyos yung buhay niya, ay binigyan pa siya ng propesiya. Yung propesiya sa kanya ay magkakaroon ng kapayapaan sa panahon niya. Pero lahat ng mga kasalanan niya, kasalanan nila, ang magdurusa ay yung susunod na henerasyon. At alam niyo bang sabi ni King Hezekiah? It is good that there will be prosperity in my lifetime. What a wicked perspective. Napakasama. Sabi ni King Hezekiah, okay lang na yung susunod na henerasyon sila yung magdusa sa mga kasalanan na ibibigay ng Diyos. Sabi niya, okay lang, basta okay yung henerasyon ko, basta okay ako. That's the mistake of many Christians. We only think of our generation. Ang iniisip lang natin ay yung lifespan natin, iniisip lang natin ay yung buhay natin, hanggang pagkatapos ng buhay ko, that's all I care about. But you see, the Christian faith is a multi-generational faith. Tinuturuan tayo ng ebanghelyo, tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng pakialam at pag-iisip sa mga susunod na magiging Kristiyano. Sa susunod na mga disipulo pagkatapos natin. Tinuturo yan sa Titus chapter 2, verse 3 to 5. Kaya tinuruan ni Paul si Titus na turuan yung mga older ladies to teach yung ibang younger ladies to do what is good, to train them to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Bakit kailangan turuan yung mga younger generation? Because the Christian faith is a multi-generational faith. May mga susunod na lahi, may mga susunod na mga disipulo pagkatapos natin. Sabi sa kanila, turuan nyo yung mga susunod na mga disipulo. Silang mga mananatili dito pagkatapos na kunin na tayo ng Panginoon. You teach them directly and you also teach them by modeling it. At ito ay napakalaking hamon, specifically sa mga Kristiyanong magulang. Malaking hamon din ito sa mga may edad na mananampalataya. Mas may hamon din ito sa mga mas naunang Kristiyano by conversion. This has a specific calling sa mga Christian parents, sa mga mas matatandang Kristiyano, at mas matatagal ng Kristiyano. Because tayo, yung mga tinatawag ng Panginoon for this kind of calling. Na mag-iwan tayo ng pamana ng legacy. Natitignan nung susunod ng mga mas batang Kristiyano, nasusundan nila yung yapak. And alam natin dito sa Book of Numbers, unfaithfulness. Yung naging yapak ng naunang generation. At doon tayo binababalaan ng Diyos na hindi yon ang sundan na yapak ng mga susunod sa atin. Kaya, kasi galing ako sa Bible Bap, so yung huling hymn natin, eto, naalala ko to, bigla ko itong naalala, uy, may hymn kami na ganito ah. Yung kakantay natin later, yung Find Us Faithful, yung dati ko pang church pangalan, Find Us Faithful Baptist Church. Naalala ko to. At nung binalikan ko, nung tinignan ko yung lyrics, sakto sa Numbers. Sakto mismo dun sa calling sa Numbers. Ito yung pinaka-refrain ng hymno na awitin natin mamaya. Oh, may all who come behind us find us faithful. Matagpuan tayo ng mga susunod na mga Kristiyano na matapat. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Na yung yapak natin, yung legacy natin bilang mga naunang mananampalataya ang magpudyok sa kanila. Na lumakad din ng may katapatan sa Panginoon. At yung iniwan na legacy na may katapatan, that is where the first generation of post-Exodus Israelites failed. Doon sila pumalya. Hindi nila iniwanan yung mga susunod na sinensus
ng isang buhay na merong katapatan. Kaya hamon sa atin ito. Hamon sa atin ito that we should seek as much faithfulness as possible to be imitated by newer believers. Ang iisipin natin yung mga bagong Kristiyano, susunod na disipulo, mga susunod na saling lahi. Kaya ako magiging tapat ay para meron silang susundan. Alam niyo, isa yun sa mga naging problems natin before, no? Hindi ko alam sa inyo. Pero hindi ko alam, anong itsura ng katapatan na susundan ko? At yan ang assignment mo. Yan ang project mo. Na yung susunod na henerasyon ay merong literal na nakikitang buhay. Ganito maging tapat. That's your assignment. That's your project. Na hindi sila manghuhula pa, paano ba maging faithful sa Diyos? Makapagtinig na nila, ayan, may susundan akong yapak. You lead them to the right path by walking in the right path. Pero ganun din, tayo rin ay maging aminado sa ating unfaithfulness. Ano? Yan din ang hamon sa atin. We should be willing to let our times of unfaithfulness serve as sober warnings to newer believers. Bigla ko naalala yung kasabihan dati, di ko alam, high school ako, elementary ako, napapanood ko yata to sa TV. Ito yung naalala ko. Sabi doon, ang maling gawa kapag ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Di ko alam kung saan ko na narinig yan, pero naalala ko yan. Lahat ng gawin ng matanda, sa harapan ng bata, tama lahat yon. Kapag hindi mo sinabi sa kanila na mali ito, tama sa mata nila yon. Kaya tayong mga mananampalataya, maging vocal tayo. Sa mga susunod na generation, mali itong ginawa ko. Mag-serve ito sa iyo as warning. Huwag mo akong tularan dito dahil kapag hindi mo sila winarn, ang iisipin nila, okay lang yon. Tama iyon. Hindi masama ito. Alam niyo, yan ang dapat na isipin natin. Gusto nating mag-seek ng faithfulness para tularan tayo ng iba at maging vocal tayo sa mga unfaithfulness natin, lalo na sa nakaraan, para hindi ito tularan ng mga susunod na henerasyon. Merong isang sports sa Olympics, ang tawag ay relay race. Relay race. Ito yung, dito nakuha yung word, yung phrase na passing the baton. Kaya may term tayo na passing the baton dahil dun sa Olympic sports na yon. Ito ay isang paligsahan ng pagtakbo, pero magkakagrupo kayo. Meron ka lang certain distance na tatakbuhin mo yon at may hawak ka na baton. Pagkatapos mong takbuhin yung sarili mong designation, ipapasa mo yun sa kakampi mo at siya naman yung tatakbo. Pagkatapos niya, ipapasa niya naman sa pangatlong kakampi at siya naman yung tatakbo. Yung word na, yung phrase na passing the baton, ang ibig sabihin na ipinapasa yung responsibility sa susunod na mga henerasyon. Ipapasa yung responsibilidad, ipapasa yung mandate sa susunod na mga henerasyon. Sinasabi nila doon sa sports na yon na natakbo ko na yung dapat kong takbuhin, eto, ibibigay ko sa yung baton, ikaw naman ang tumakbo. Now it's your turn to run the race and win this race. Ang Christian life ay parang ganyan, isang Olympic relay race. Dahil nga multi-generational ang faith natin, kailangan mamuhay tayo ng buhay na may katapatan na ipapasa natin sa susunod na mga henerasyon ng mga disipulo. Ito dapat ang sasabihin mo sa dulo ng buhay mo. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul, I have run the race. I have finished the faith. Now, Timothy, it's your turn. Napaglingkuran ko ang Diyos, naging tapat ako sa Diyos, ngayon Timoteo, ikaw naman. Yan ay hamon sa iyo bilang mananampalataya na ang buhay mo ay pagtakbo ng may katapatan sa Diyos at sasabihin mo sa susunod na mga Kristiyano
I have run the Christian faith. I've done my part. Now it's your turn. At ang baton which you must pass is a baton of faithfulness rather than a baton of unfaithfulness. Pangalawa, tayo naman bilang mga may henerasyon na nauna sa atin, we should pursue more faithfulness than the previous generation. Kailangan pag sumikapan mo ang higit na katapatan kaysa sa mga nauna sa atin sa pananampalataya. Alam niyo itong Book of Numbers, quoted ito sa 1 Corinthians. Yung nangyari sa Book of Numbers, kinote ito sa 1 Corinthians 10, 1 to 12. So, kinuha ng Holy Spirit yung nangyari sa kasaysayan at ginawa siyang example. Sabi sa 1 Corinthians 10:6, now, these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Halimbawa daw yun, nangyari daw yun sa kasaysayan, sa soberanong plano ng Diyos para maging babala. Para hindi natin gustuhin yung kasamaan. Sa chapter 10, verse 11, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us. Kaya pala nangyari lahat ng yun para maging babala sa atin. Maging babala sa Corinthian church. Ilang years yun? Hundreds of years. Even thousands of years have passed. Yung nasa Desert of Paran sila, yun daw lahat nangyari bilang babala sa Corinthian church. Yung mga nangyari sa mga unang henerasyon na walang katapatan nangyayari bilang warning sa atin. Bakit tinawag itong book na ito na Book of Numbers? Kasi dahil sa census. Pero alam nyo ba na sa mga Hudyo, ang tawag nila dito ay Bemidbar. Ibig sabihin, in the desert. Yun ang tawag nila sa Book of Numbers. Bemidbar, in the desert. Bakit? Kasi ang tagal nila sa disyerto. Bakit ang tagal nila sa disyerto? Bakit 11 days lang dapat? Naging 40 years pa ikot-ikot. Dahil sa kawalang katapatan. Yun yung buong story. Paikot-ikot sila, walang direksyon. Dahil sa kawalang katapatan. At yung buhay na yun ay ginawang halimbawa para maging babala sa mga susunod na mga Kristiyano. Ang kasalanan nila ng pagdududa, kasalanan ng pagreklamo, kasalanan ng pagtanggi sa pangako, ang nagdulot sa kanila. Nagpaikot, ikot, 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 hanggang sa mamatay sila. At nakita ito ng bagong tipan bilang babala. Now for us, it is the calling for Christians today. It is the calling for Christians today. A kind of faithfulness to the Lord that avoids the sins of Christians yesterday. Anong itsura ng katapatan na hinihingi sa atin? Isang katapatan na iniiwasan yung kasalanan ng mga Kristiyano kahapon. Pag tinignan mo yung mga pagkakasala, pagpalya, kawalang katapatan ng mga naunang Kristiyano, ang katapatan na hinihingi sa atin ay iwasan yung ganon na klase ng kawalang katapatan. They are warning signs. Pag nakabasa kayo sa labas, bawal tumawid dito, may namatay na dito. Warning sign. Sila ay warning sign. Huwag mong gayahin. Huwag mong tularan. Huwag mong susundan. Tumigil ka. Huwag mong sundan ang kawalang katapatang yapak nila. That's the faithfulness expected. At may ilan sa inyo na naiisip nyo, yung mga nauna naman na mga kalololohan namin ay hindi naniwala sa Ebanghelyo. Di hindi rin ako maniniwala sa Ebanghelyo. Okay lang na magmabuhay ako ng walang pagsisisi, walang pananampalataya, walang pakialam kay Jesucristo. Okay lang. You are gravely mistaken.
Kung iniisip mo na lahat ng mga nauna sa iyong henerasyon ay okay naman sila, nang wala si Jesus sa buhay nila, at susundan mo sila, you are mistaken. Alam mo, yan yung kasalanan ng mga first generations. Napakaraming imagery ni Jesus sa numbers, pero binaliwala nila. Ano ang imagery ni Jesus? Yung mana. Yun ay bigay ng Diyos mula sa langit. Pinapakita na mula sa langit ay may bababa. Nakaligtasan nila. Si Jesus, yung tubig mula sa bato. Sa pagkauhaw nila ay may espesyal na ibinigay yung Diyos. Si Jesus, yung bronze serpent, sinabi sa John chapter 3, specifically, na itinaas yung bronze serpent na yun. At kailangan lang tumingin at sila ay hindi mapapahamak. Yung pillar of cloud at pillar of fire, yun ay pagpapakita ni Jesus na pupunta sa atin yung presensya ng Diyos. Yung city of refuge, na kapag naagawa ka ng kasalanan, pwede kang tumakbo doon para hindi ka patayin. Doon sa lugar na yun ay may kaligtasan. Ang daming pagpapahiwatig ng tagapagligtas sa Book of Numbers. And yet they chose unfaithfulness. And yet they chose rebellion. Kaya kung iniisip mo yan, okay naman, marami namang nauna sa akin, marami akong mas matatanda na nasa buhay ko, na wala si Jesus sa kanila at okay naman sila. This sermon, this preaching is calling you now, do not follow them. Huwag mo silang sundan. Huwag mo silang tularan na binaliwala si Jesus na hindi nagsisi. Do not follow those who do not repent. Do not follow those who are faithless to the Lord Jesus Christ. Do not follow. They serve as a warning. Kaya bilang mga Kristiyano, you should utilize the faithlessness of Christians yesterday as a personal warning to you from God and not as an excuse to live the same way. Kapag may nakita ka ng mga magulang mo, mga mas matatanda sa iyo, mga mas naunang Kristiyano sa iyo, na hindi namumuhay ng may katapatan, you see them as God's personal warning to you. You do not say, sila nga ginawa nila. Pwede ko ring gawin. No. Sila ay personal na babala ng Diyos sa iyo. Sinasabi ng Diyos sa iyo, ito yung nakikita mo, pinakita ko sa iyo yan providentially para huwag mong gayahin. Hindi ko pinakita sa iyo yan para sundan mo. Para gayahin mo. Huwag mong gayahin. I would like to clarify. Kapag may mga mas nauna sa ating Christian or mas matatandang Christian or meron tayong mga mas nasa mga magulang natin at mga lolo natin, we are not called to dishonor them. You are not called na bastusin sila. You are not called na dishonor sila. But you are also not called to follow their sins. Hindi ka tinatawag ng Diyos na sundan mo yung kasalanan nila at sundan mo yung kawalang paniniwala nila. Sabi ni Charles Spurgeon, "Brethren, the shortcomings of others are not excuses for us." Kapag may nakikita ka na shortcomings na iba, hindi yan excuse para gayahin mo. At dito yung second generation ng mga Israelites, hindi nila dapat makita yung first generation, sila nga. Tutularan ko sila. No. No. Nangyari yun para maging babala sa kanila. Alam nyo, si Korah, yung isa sa mga nag-rebel, isa siyang Levita. Isa siya sa mga naging kaaway dito sa Book of Numbers. Siya ay pinsan pa naman ni Moses at Aaron. Kadugo. At itong si Korah ay naghumatak ng 250 na mga Levita. Ito yung mga nasa lineage ng priesthood. At sila ay ininganyo niya na huwag maniwala sa salita ng Diyos. Ininganyo niya yung iba. At alam natin ang kwento ni Korah.
Yung mga kasamahan niya ay tinupok ng apoy ng Diyos at sila ay kinain ng lupa. Pero alam nyo ba na may natira sa lahi ni Korah? Alam nyo ba na may in-spare yung Diyos? Perhaps mga mas bata pa, na hindi alam yung rebellion ng magulang nila, in-spare. At alam nyo ba, mula sa lahi ni Korah ay may sunod na mga tapat sa Panginoon. Sa 1 Chronicles chapter 9 at chapter 2, may mga nasaling lahi ni Korah naging servants ng tabernacle. Meron nga ng mga Korahites na naging parte ng army ni David. Sa 1 Chronicles chapter 12. At alam nyo ba na sa Book of Psalms, merong 11 psalm na sinulat, anong kataga? Sons of Korah. Ilan doon ay mga well-beloved psalm natin. For example, Psalm 42 verse 1, as the deer pants for flowing stream, so pants my soul for you, O God. Sinong sumulat nun? Lahi ni Korah. Sa Psalm chapter 84 verse 1, how lovely is your dwelling place, O God. Sinong sumulat nun? Saling lahi ni Korah. God created a faithful people out of the rebel Korah. Lumikha ang Diyos ng tapat na mga tao mula sa saling lahi ng rebeldeng Korah. Na parang pwede nating isipin na sinasabi nila, we may be from Korah, but we do not need to be like Korah. Itong saling lahi niya, kadugo niya kami galing sa kanya, pero hindi namin siya dapat sundan. Hindi kami dapat maging unfaithful sa Diyos. Hindi kami dapat sumunod sa yapak ng kawalang katapatan. Now, that is my appeal to you. Hindi mo kailangang sundan ang kasalanan ng mga magulang mo. Hindi mo kailangang sundan ang mga kasalanan ng mga nauna sa'yo. You don't need to. Hindi mo kailangang sundan ang kasalanan ng mga mas matatandang Kristiyano sa'yo. Hindi mo kailangang sundan ang kasalanan ng mga nauna sa'yo mga Kristiyano sa simbahan natin. You do not need to follow the sins of the previous generation. You are called to pursue more faithfulness than the previous generation, because what you must pursue is Jesus Christ. Si Yeso Kristo ang susundan mo. Ang katapatan na nakikita mo na may mukhang Yeso Kristo, may imahe niya, sumusunod sa imahe niya, yan ang dapat mong tularan. You see, the book of Numbers, by the way, yan din ang gusto natin sa next generation sa atin, no? Ayaw natin na ang sundan nila yung mga kasalanan natin. Ayoko na yung kasalanan ko ang sundan nila eh. Ayoko na yung mga kasalanan ko sundan ng mga mas batang Kristiyano dito. Ayoko ako yung maging dahilan na lalakad sila sa kasalanan na yun kasi yun yung ginawa ko. You do not want that. And you should not do that. That is a warning for you. Because what we follow is the Lord Jesus Christ. Ang book of Numbers, it may be a book of disobedience, but it ended with hope. Napaka troublesome nung libro na to. Pero lumikha ang Diyos ng henerasyon na katapatan mula sa henerasyon na walang katapatan. At nagsimula yan kay Jesus. Nangyayari yan dahil kay Jesus. Na merong susunod na henerasyon na magiging tapat sa Kanya dahil sa Ebanghelyo. Nalangin tayo, Ama namin, Diyos na dakila, inihiling po namin ang biyaya ninyo sa mabigat na libro ng Numbers. This is a very heavy book. It's a very serious book. It's a
Very sobering book. Kaya hinihiling po namin, aming Ama, na sa usapin ng katapatan, bigyan mo kami ng katapatan na nanggagaling sa biyaya mo, sa pananahan ng banal na Espiritu, na lumakad kami, na alam namin na may nakatingin sa likod namin, at lumakad kami na nakatingin din kami sa mga nasa harapan namin. Pinupuri ka namin sa pangalan ng tagapagligtas namin si Jesus. Amen.